Purihin po ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa palatuntunan ito. Ang aming tanging layunin at misyon ay maitaas ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos natin ay pag-ibig, ang Diyos natin ay maunawain at mahabagin. At ang kanyang dakilang plano, ikaw ay makaranas ng biyaya at pagpapala. Makaranas ng kagalingan, makaranas ng kakaibang himala na angkop sa ating panahon. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Hindi po nagpapahinga ang Diyos. Hindi po siya natutulog. Hindi maiksi ang kanyang kamay at kaya niya tayong abutin. Ano man ang ating lahi, saan man tayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao, o sa ibang panig ng mundo, kilala tayo ng Diyos at batid niya ang ating mga pinagdaraanan. Welcome po ang bawat kapatid na makapakinig sa palatuntunan ito. Salamat po sa ilang mga nagre-response at nagpapaabot ng kanilang pagbati. Salamat po at ang programang ito ay nagiging bahagi ng inyong buhay at nagiging kalakasan at nagiging inspirasyon at hamon nang nagtitiwala kay Yahweh kailanman ay hindi mapapahiya. Ang pag-asa natin ay ang pangako ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay buhay. Ang pangako ng Diyos ay mainam. Ang pangako ng Diyos ay mananatili hanggang wakas. At kailanman hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Kaya nga mga kapatid, nais ko pong ihatid ang mensahe na napakaganda at napakainam. Ang Diyos ay eksperto at espesyalista. Siya po ay mahusay, dalubhasa at punong-puno ng gilas at dunong. Walang ibang makakapantay, sino man o anuman sa silong ng langit. Siya ay napakatayog at napakataas. Sa halip ng ating pagdurud at pag-alinlangan, huwag nating tingnan na mahirap abutin ng Diyos. Ang Diyos ay laging may handang tulong sa lahat ng tatawag sa Kanya. At ang tatawag sa Kanya ay maliligtas. At ang hahanap sa Kanya ay makakasumpong. At ang kakatok ay pagbubuksan ng ating Panginoon. Kaya nga pong mensahe nais kong ibahagi sa inyo, ang Diyos ay eksperto at espesyalista. Siya'y punong-puno ng kahusayan upang ikaw at ako ay Kanyang maabot, mahawakan at matulungan. Hindi po lingid sa ating kaalaman na maraming himala ang naitala sa Biblia. At ito po'y kasaysayan at napagtibay at hiningahan ng Banal na Espiritu upang sa ating henerasyon, tayo ay maabot ng mensaheng ito na magtiwala sa ating Panginoon. Umasa, manalig, manampalataya, at huwag bumitaw, huwag mapagod, huwag manghina, at huwag manlamig, at huwag maging maligamgam. Sa paghihintay, nandoon ang kaganapan ng kaamuan at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Tayong lahat ay may mga inaasahan. Ngunit huwag nating ipagkibit balikat na yung ating inaasahan, minsan ay matagal, minsan ay daglian, pero ilagay natin sa ating puso at isipan, ang Diyos ay kumikilos sa mga pagkakataon na hindi natin napapansin. May mga pagpapala tayong naibigay na, at iyon ay pagkilos ng ating Panginoon. Kailangang lagi tayong mapagmatsyag, sapagkat araw-araw ay may biyaya ang ating Panginoon. Walang pwedeng kumwestiyon at magtanong sa ating Panginoon, sapagkat tayo ay sukob at lukob ng Kanyang kapangyarihan. Ang ibig ko pong sabihin, hindi natin pwedeng i-contest, hindi po natin pwedeng higitan ang kaalaman ng Diyos. At ang Kanyang pangako ay matibay. Ang Kanyang pangako ay tiyak na mangyayari. Bagamat naantala, pero ito'y para sa ating kapakinabangan. Bagamat may mga pagkakataon na hindi pa ito nangyayari, pero ito ay mangyayari. Sapagkat merong nais ipaunawa sa atin ng ating Panginoon na sa pag-iintay, makikita natin na ang pagkilos at kapangyarihan ng Diyos ang babago sa ating isipan at sa ating puso. Na huwag tayong nakatingin dun sa kasagutan, tumingin tayo dun sa sumasagot ng ating mga panalangin.
Ang bawat paghihintay ay naghuhulma at humuhubog sa ating pananampalataya sa Diyos. Kailangang dumating tayo sa punto na mas higit ang ating pagkakilala sa Diyos dahil sa pagpapala o higit sa pagpapala. Higit sa kagalingan, higit sa material, higit sa kahit ano pa mang kapalit. Kaya kailangang magkaroon tayo ng ganap na pagkakaunawa. Siya muna bago ang katugunan. Siya muna bago ang gagalingan. Alam niya kung anong mabuti para sa atin. Alam niya kung ano ang mas ikasasama natin. Kaya nga ang lahat ng biyaya at bagay na galing sa langit ay laging mabuti at pawang mabuti. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng iyong ikapapahamak. Wala ka pa doon sa iyong hinaharap, alam na ito ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ang kanyang isipan ay hindi katulad ng isipan ng tao. Ang ating Diyos ay hindi katulad ng tao na marunong magsinungaling. Hindi niya babaguhin ang kanyang sinabi. At ang Diyos ay hindi pa bago-bago ang isipan. Kaya nga mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo, samahan niyo po ako sa loob ng 1 oras at tayo matuto ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Ang salita ng Diyos ang ating tinapay, pagkain at inumin. Ang salita ng Diyos ang ating kailangan. Ang bawat isa ay kailangang matutunan na malayo sa ating Diyos, wala tayong magagawa. Hindi po pwede ang basta na lang. Hindi po pwede yung ganito na lang ako, okay lang ako, hindi ako gumagawa ng masama. Kailangang maunawaan natin na merong mas malaking kapangyarihan na kailangan nating pagsukuan. At ito ang ating Diyos na si Yahweh, ang Diyos ng Israel na nagsugo ng tagapamagitan, at ito ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba at nagsusumamo. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa kaganapan ng mensaheng ito'y mapa sa himpapawid. Ilan man po ang makakapakinig at makakapanood ng palatuntunan ito, ikaw ang may kapahintulutan. Dalangin ko po na magsaboy ka ng karunungang makalangit, upang ang aming natural na pangunawa ay masapawan ng mga bagay na makalangit at pumukaw sa aming damdamin na mapalapit sa iyo at makita ang hiwagang inilantad mo sa iyong isinugong anak na aming Panginoong Hesukristo. Salamat po at pagpalain mong bawat kapatid, anuman ang kanilang pinagdaraanan, ikaw ang magbibigay liwanag sa kanilang daan. Ikaw ang aming landas. Ikaw ang aming patnubay, ikaw ang aming gamay, ikaw ang aming sanggalang, tagapagtanggol at kublihan. Aming Ama, maraming salamat. Banal na Espiritu, ipaunawa mo sa lahat ang kapangyarihan na nasa sa amin ng ipinagkaloob mo ng may kalayaan upang kami ay mabuhay sa katotohanan at lumakad sa kabanalan. Salamat po Ama sa iyong lahat ng papurit parangal ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po kayo sa palatuntunan ito. Ako po si Brother Kenneth Andrew Durante at ang aking wagas na intensyon at layunin, maitaas ang ating Panginoong Hesus. Hindi pa huli ang lahat upang lubos mo siyang makilala. Ang Biblia po ang kasagutan sa lahat ng katanungan. Walang katanungan na walang kasagutan. Walang problema na hindi pwedeng malutas at walang bagay na imposible sapagkat yung panahon o pagkakataon na hindi mo na kaya o yung hindi na kayang gawin at solusyonan ng tao, doon po papasok ang pangangailangan ng tao na may Diyos na gumagawa ng mga dakilang bagay. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Isaias, Kabanata 59, talata 1, Isaiah chapter 59, verse 1. At ang sabi po ng propeta sa Isaiah chapter 59, verse 1, Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, or his ear is dull, that it cannot hear. Maliwanag na sinabi ng propetang Isaias na ating panghawakan na hindi maiksi ang kamay ng Diyos. At walang pwedeng hindi magawa ng ating Panginoon. May mga pagkakataon na akala nating may humahadlang, pero tayo ang humahadlang.
Naalala ko tuloy ang sabi ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ng kapangyarihan ay ipinasa, ibinigay sa Kanya. So gaano ka makapangyarihan ang kalaban? Wala siyang kapangyarihan. Sapagkat alam niya na siya'y talunan at ginapina 2,000 taon na ang nakalilipas. Kaya nga mga kapatid at minamahal, yung kapangyarihan yon ay nasa sa iyo. Yung kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na bumuhay sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakamatay at pagkakalibing sa 3 araw. Siya ay nabuhay na maguli. Kaya maunawaan po natin, kung nasa iyo ang ating Panginoong Hesus, nasa iyo ang kanyang kapangyarihan. Nasa iyo ang kanyang pamamahala. Nasa iyo ang kanyang pamumuno. At lahat ay kaya nating pasunurin. Hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil sa kung ano paman, dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa aklat ng 2 Kronika, ang mata ng Diyos ay naglalakbay at pinagmamasdan o hinahanap niya ang para sa Kanya. Kaya ngayong oras na ito, ikaw ba'y para sa Kanya? Ikaw ba'y para sa Diyos? At dahil ikaw ay Kanya, ikaw ay Kanyang pagmamayari. At dahil ikaw ay Kanyang pagmamayari, ikaw ay Kanyang iingatan at ipaglalaban. Marami po sa atin ay merong mga pag-aari. Cellphone, computer, television, refrigerator, bahay, kotse, gadget sa atin pong tahanan. At ito po ay ating binili. Hindi po pwedeng mapunta sa iyo ang isang bagay, ang tablet o ang iPhone or ang iPad o ang isang laptop kung hindi mo binili. At hindi ka magiging pagmamayari ng Diyos kung wala kang naging kabayaran. Hindi mo ba alam? Hindi mo ba nauunawaan? Hindi ba pumapasok sa iyong isipan na tayo ay tinubos ng Diyos? Hindi sa simpleng kaparaanan, hindi sa murang halaga, tayo ay binili ng kanyang buhay. Sapagkat ang nais niyang mapa sa kanya ay ang iyong buhay. Ang ating pong gadget ay may limitasyon. Ang ating appliances ay merong duration kung hanggang kailan lamang ito pwedeng mapakinabangan. Lalo na po ngayon, sa kabilisan ng teknolohiya, halos bawat taon, ay nagpapalit ng modelo ng sasakyan o ng kahit ano paman na may involvement ang mga panibagong inbensyon. Kaya nga po merong tinatawag na innovation. May pagbabago, may pagpapalit. Dati po naalala ko ang tatay ko merong dalang cellphone, attache case, napakalaki. At pag kami po'y magbibilin sa kanya ng pasalubong, tatawag pa kami sa beeper 150 at merong operator, ano pong mensahe? At tutunog sa tatay ko, titit, babasahin po doon sa maliit na ano po ba tawag doon, isang square, na isang pakete, at doon lalabas ang mensahe. Pero ang lahat ng ito ay naluma at nahalinhan ng panibagong teknolohiya na mayroong mas mainam. Hindi na kailangan ng operator, meron ka lamang cellphone, pwede ka na mag-text. Mula sa pager, nagsimula ang text message sa papindot-pindot at ngayon, halos slide lang, touchscreen, at minsan meron pang voice-operated na mga cellphone at mga gadget. Nagpapalit dahil kailangang halinhan. Kaya nga mga kapatid at minamahal, nais ng Diyos na sa tagpong ito, sa iyong pakikinig, ay maunawaan mo na hindi malayo ang Diyos. Hindi mahirap lumapit sa Kanya at hindi mahirap tumalima sa Kanyang ipinag-uutos. Kung nasa iyo ang ating Panginoong Hesus, it will apply in your system that all you need is God, that when you chase God, that blessing will follow you. Pag lagi mong hinahanap ang Diyos, ang pagpapala ng Diyos ang susunod sa iyo. Pag ang Diyos ang pangunahin, ang pagpapala'y karagdagan na lamang bilang biyaya at gantimpala. Wala pong pagpapagal o walang struggle pag nasa iyo ang ating Panginoon. Ako po'y natutuwa dahil sa aking mga karanasan, may mga mithiin, nasahin at pangarapin ako sa aking buhay. At meron akong mga tinatawag na desire of my heart. At ang ilan at iba doon ay para bagang imposible at hindi ko kayang makamtan.
Pero mga kapatid, mauunawaan mo, if you look unto Jesus, if you look unto heaven, He is seated in His throne, and the earth is His footstool. He is the source. He is my everything, so I will not worry about anything. Because God is my Jehovah, He is my El Shaddai, He is the all-sufficient one, and He will supply because He is Jehovah Jireh. Kaya kung maunawaan po natin mga kapatid, it's for the elect. It's for the right people. Maraming Kristiyano, but being an elect, ano po bang ibig sabihin ng elect? You are selected. Selected to receive the manifestation of the fullness of God. Kaya maraming Kristiyano, pero hindi lahat nakakatanggap ng pagpapala. May mga pagkakataon na sa akin pong paglilingkod sa Diyos, ay maraming kumo-contest, kumo-contend. Bakit daw kami puro prosperity ang itinuturo? Bakit puro pananalig? Hindi ba po pwedeng selective? Hindi ba po pwedeng detailed? 1 by 1, 2 by 2, 3, 4, 5, 6. Number 1, do this. Number 2. And that is a school type of learning program. Yung number 1, number 2, yun po'y kaparaanan ng eskwelahan. At sa eskwelahan, laging mayroong pagbabago at paghihiwalay. Hindi natin namamalayan na yung tahimik, kahit walang award at hindi naging cum laude at summa cum laude, siya pala ang pinakamagiging mahusay, makipagtransact at makapagsara ng maraming deal. Hindi ang edukasyon, bagamat ito'y mahalaga. Pero kapag katama ang iyong puso at meron kang pagpupursigi, at meron kang pagtutulak na maabot ang dakilang hangarin na inilagay sa iyo ng Diyos, ang Diyos ang magsisilid sa iyo ng karampatang kakayanan para magampanan mo ang ipinapagawa ng ating Panginoon. Naalala ko tuloy ang kwento ni Nehemiah. Siya po'y isang OFW. Siya po'y isang katulong. At dahil siya po ay may puso para sa kanyang bayan, ang Israel, nabalitaan niya na ang mga pader nito'y naguho. Naguho ng digmaan at pinasunog ng mga mananakop. At isang araw, siya ay nagsisilbi ng alak sa kanyang hari. At ang sabi ng hari, "O Nehemiah, bakit ikaw ay malungkot? Meron ka bang dinaramdam o meron ka bang suliranin o problema?" At ang sabi ni Nehemiah, "Mahal na hari, ang akin pong bayan ay guho ang mga pader at kailangan itong makumpuni at maisaayos." At ang sabi ng hari, "Ano ba ang iyong kailangan?" "Kailangan ko po ng mga kahoy, kawayan, mga poste, at mga bricks para maitaguyod muli ang aming pader." At ang sabi ng hari, "O siya, ito ang sulat. Ito ang magpapatibay at ito'y aking tatatakan at seselyuhan. Lahat ng iyong dadaanang kaharian, ikaw ay magkakaroon ng espesyal na pagdaan, special passes. Dahil para maiwasan yung checkpoint, o ba't ka dadaan dito? Wala kang passes, wala kang permit, hindi ka pwede. No entry, restricted area, you violate, hindi ka po pwede. Bawal dumaan ang truck dito, truck ban ka, at walang po pwedeng makapasok." Ganun po ang iniisip ni Nehemiah, kaya kailangan niya ng endorsement. At dahil siya ay merong endorsement o pag-vouch ng hari na yung kanyang misyon ay lehitimo, na siya ay walang ibang paksyon o walang naisin na manggulo sa mga bayan na kanyang daraanan, at ang kanyang tanging layunin ay matupad ang ipinapagawa ng Diyos. Pagkasama mo ang Diyos, ang lahat ng pabor ay sasa iyo. Pabor ng langit at pabor ng tao. Kaya nga mga kapatid, sa akin pong buhay, nararanasan ko, yung aking mga kailangan, ang Diyos ang nagdadala sa pamamagitan ng tao. Kaya nga po mga kapatid, the transference of wealth is taking place. Nangyayari na po ang paglilipat ng yaman ng masama, ng kanilang salapi at ng kanilang ari-arian sa matuwid. Alam niyo po kung bakit? Ganito po.
Minsan kami po yung nagsishare ni Pastor Greg at sinabi niya gano'n, alam mo, nangyayari ng paglilipat ng yaman. Sabi ko, talaga po? Ano po ba? Malaki po ba yan? Bulto? O talagang matindi ang pagpapalang ililipat ng Diyos? Sabi niya, halika anak, makinig ka. Ang paglilipat ng yaman ay nangyayari na little by little, but you need to anticipate and recognize it. You need to recognize that God is on the move so that when you analyze it, you will have the special anointing. God is taking His charge, taking His authority, and He is working for our behalf. At ang sabi niya ngayon, tingnan mo, di ba ikaw ay may membro na may-ari ng eskwelahan? Sabi ko, opo. Yung kanya bang mga estudyante, lahat ba yun ay born again? Sabi ko, hindi po. Iba't ibang pananampalataya. Iba't ibang sect at denominasyon. So dahil ba hindi sila born again, hindi niya pinapapasok sa kanyang eskwelahan? Sabi ko, hindi po. Dahil ang kanyang simbahan ay non-denomination at non-sectarian, kaya welcome ang lahat. Basta ang kanilang pagkakaisahan, good values, good manners, and right conduct. At sabi niya, tingnan mong maigi ito, anak. Yung pera na ginagamit nila, hindi mo alam kung saan galing. Maring ito ay galing sa kung saan, maring ito ay may pinagmula na hindi maganda, pero ibinabayad ng kanilang mga magulang. So, nakikinabang ang may-ari ng eskwelahan na dumadalos sa ating mga gawain. At ang sabi ko, siya nga, tumpak at tunay na ganoon ang nangyayari. Katulad ng isang ating kapatid na may karinderya, na may tindahan. Sasabihin mo ba, Ops, hindi ka born again, hindi ka pwedeng bumili. Pero yung mga hindi mananampalataya, ang nagpapatronize at bumibili ng kanyang mga produkto. Kaya yung pera ng hindi matuwid ay iyong napapakinabangan dahil gusto ng Diyos na pagpalain at kumain ng masarap at hindi magkulang ang kanyang mga anak sa panahon na kailangan siyang matustusan. Kaya kailangan nating maunawaan at magkaroon tayo ng banal na impresyon. Kumikilos ang Diyos. Yung kasamahan mo sa call center, yung may-ari ng kumpanya, hindi naman sila Kristiyano. Pero hindi naman po tayo kailangan maging negatibo. Dahil kailangan natin ng kanilang kumpanya para ikaw ay magkaroon ng ikabubuhay. Kaya yung kanilang expertise, ginagamit ng Diyos para ito'y maisalin at mailipat sa iyo. Yung may-ari ng iyong agency, yung isang contracting company, isang contractor, hindi sila mananampalataya. Yung may-ari ng isang malaking department store, hindi sila mananampalataya. Pero sa pamamagitan nila, na itatransfer tuwing akinse at katapusan ang iyong daily wage allowance. Kaya kung makikita mo mga kapatid, may ginagawa ang Diyos. Bago ka umabot sa malalaking pagpapala, tingnan mo muna ang maliliit. Sapagkat yung maliit ang maghahanda sa iyo sa malalaking pagpapala. At pag ikaw ay nasumpungan ng Diyos, napusuan ng Diyos mga kapatid, sa kakaunti, nagtiyaga kang mamasukan, nagtiyaga kang tagagupit ng retaso, pagdating ng takdang panahon, ikaw ay bibigyan ng kakaibang pagpapala na maa-attract sa iyo yung may-ari para ipagkatiwala sa iyo ang kanyang pabrika at patahian. You will attract the blessing like a magnet. It will draw close to you. And the people that are assigned to you cannot say no to help you. Ang mga taong nakatakda na makatulong sa iyo, kaya nga pag inuna mo ang Diyos bago ka lumapit sa mautangan, bago ka lumapit sa iyong kumpare o kamag-anak o sa iyong hipag at biyanan, magbasa ka muna ng pangako ng Diyos. Ang tulong ng Diyos ang iyong amutin at hingin. At pag nakuha mo ang tulong ng Diyos, ang Diyos ang bahalang mangusap at magsilid ng hamon. Hindi mo kailangan ng pagiging kawawa. Hindi mo kailangan ng awa ng tao. Kailangan mo yung awa ng Diyos. Sapagkat pag sa iyo naawa ang Diyos, hindi ka pa gumagawa, nandiyan na ang promosyon at probisyon ng Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.
Pero kung hindi ka kaawa ng Diyos, hindi ka makakagawa. Kaya kahit 3 trabaho na ang gawin mo sa buong maghapon, hindi ka masaya, lupay-pay at pagod ka pa rin. Pero sa isang trabaho, isang deal, isang kaganapan na mangyayari sa iyong buhay, hindi mo makalilimutan ang katumbas ng pagpapala na iyong tinamasa ngayon kaysa nung una. Kaya nga, isang tagpo, doon mo mararanasan ang pagbuka ng trangkahan ng dadaluyan ng iyong pagpapala. Pagbukas ng pintuan ng kasaganaan. At bukas na ang mga pintuang ito. At nangyayari na sa ating panahon. Opo, nangyayari na ngayon. Ngayon ang araw ng iyong kaligtasan. Ngayon ang araw ng iyong pagpapala. At ngayon ang araw ng iyong kagalingan. Ngayon ang araw ng iyong katubusan. At ngayon ang araw na mararanasan mo ang pagpapalang hindi mo pa nararanasan na laging kakaiba sa pangkaraniwan. Kaya kapatid, hawak sa pangako ng Diyos. Hindi maiksi ang kanyang kamay. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwanan. At hindi niya ipagkakait na maranasan mong kasaganaan ng Diyos. Yung mga taong nakapalibot po sa amin, wala pa yung akmang kailangang matugunan at matustusan. Sinisidlan na sila ng Diyos. May mga taong ginamit sa amin for the past 15 years. Pero sila ngayon ay wala na sapagkat may ibinukas ang Diyos na panibagong mga lupon ng mga kawaksi na magpapatuloy sa susunod na 15 taon. Wala pong permanente na makakatulong sa atin. Mapapagod, magsasawa, may mamamatay, may lilipat ng lokasyon, may mag-a-abroad. Sabi nga po ng isang kapatid, ang ilan sa kadahilanan kung bakit ang isang produkto ay hindi nabebenta ay merong mga ilang kadahilanan. Number 1, kulang ang kanyang tinatanggap na salapi. Number 2, maaring siya lumipat na ng ibang lokasyon. Number 3, maaring natikman niya na mas masarap yung isang produkto. At number 4, mas madaling makuha o mas madaling ma-access yung produkto na iyon na kanyang mas higit na kailangan sa bawat araw. Nais kong ipaunawa po sa inyo, saan man ang iyong lokasyon, kaya kang bigyan ng bendisyon ng ating Panginoon. Nasaan man ang iyong lokasyon, mayroong alokasyon ng pagpapala para sa iyo. Sino ka man, ano man ang iyong nagdaan, ikaw ay kayang patawarin ng Diyos. Walang mahirap para sa Diyos. At ang iyong pangalan ay iuukit niya sa kanyang mga palad at bilang niya, alam niya ang numero at dami ng iyong buhok sa iyong ulunan. Alam ng Diyos ang takda at buhay na ating ilalagi sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, 2 pagkakataon. Ang ilan po sa amin pong mga naging kasamahan sa simbahan, they died at a young age. Some says they have finished their race and they have finished their course. And I definitely agree with that. Natapos na ang kanilang takbuhin at natapos na ang kanilang takda na ipinahintulot ng Diyos. Ngunit, mas magiging mainam at mas maigi na sa iyong pamumuhay, ikaw ay nag-iingay na si Jesus ang iyong pag-asa at si Jesus ang iyong kailangan. Kahit ikaw ay dumadaing, hindi mo ipinagmamalaki ang iyong idinadaing o hindi mo ikinalulungkot ang iyong kakapusan. Bagkus ikaw ay masigasing na nagpupuri at ipinagsasabi, kay Kristo ako'y higit sa mananagumpay. Kay Kristo ako'y kumpleto na. Kay Kristo ako'y maligaya at sapat ang kanyang biyaya araw-araw. And it's good to be remembered that you are a warrior, not a warrior. It's good to be remembered. You are a fighter, not a doubter. You are consistent and persistent. And the faith of God exists in your life. Kaya nga mga kapatid, use your life wisely and be connected to God. Do not be distracted and do not be misled. Stay connected. Stay in line with the Word of God. Because through the Word of God, God can do a mighty anointing in your life.
Kaya nga, yung mga pagpapala na kakailanganin ko, personal sa ministeryo, ang Diyos ang nagbubukas ng mga koneksyon. Sa ganitong bagay, alam ko na wala akong alam, pero dahil merong ipinapadala ang Diyos, nauunawaan ko ang kaganapan ng kanyang pangako na ikaw ay dadalhan ng Diyos ng makakatuwang, magdadala ng tubig, magpapakilala sa iyo sa isang supplier, magtuturo sa iyo kung paano gumamit ng isang produkto, magtuturo sa iyo kung paano gamitin ang technology ito, at magpapakilala sa iyo sa mga taong magbibigay sa iyo ng tamang payo na may takot sa ating Panginoon. Time after time, event after event, I have recognized the hand of God moves towards in our lives, in our ministry, in our missions, in our visions, kumikilos ang ating Panginoon. Si Ruth ay isang babae na naulila, nabalo, at walang mababalikan sa kanyang panahon. Siya po isang Moabites, at siya po ay walang relasyon sa mga pinili at bayan ng Diyos. Ngunit siya po'y nabalo, wala nang mababalikan, at ang kanyang biyanan na si Naomi ay itinutulak na siya pauwi. At kung titingnan po natin, along our journey, along the way with the walk in the Lord, God prepared an encounter. Si Pablo, o Saulo ang kanyang pangalan, hindi pa po siya ganap na lingkod ng Diyos noong mga panahon yun. Siya po ay isa sa mga persecutor, fornicator. Siya po ay isa sa mga galit sa Diyos. Pinapasunog niya ang mga Kristiyano. Binibitin niya at sinusunog ng patiwari. But along the journey, he encountered Jesus. That 13 years ago, Jesus was crucified. Hindi niya nasaksihan ang pagkakapako ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit base sa kanyang isinulat, 13 taon na ang nakalilipas. Hindi ako present sa kaganapang yon, sabi ni Pablo. Ngunit alam ko sa aking spirito na merong Diyos na nagkatawang tao na bayubay sa krus at nabuhay na maguli, at ang kapangyarihan ng krus ay kapangyarihan ng magligtas. Bumaba ang kapangyarihan ng Diyos, bumaba ang kanyang kaluwalhatian upang ipaabot sa iyo, ikaw ay aking iniibig, ikaw ay aking tutubusin, at ikaw ay aking papatnubayan. His kingdom come on earth as it is in heaven. His kingdom invaded earth 2,000 years ago. Nabulag po si Pablo. Ngunit ang isang lalaki, isang pari ng pangalan ay si Ananias, ang tumulong sa kanya. Walang makalapit sa kanya sapagkat siya'y takot na takot. Siya'y takot na walang lalapit sa kanya, at natatakot din yung mga taong gustong tumulong sa kanya. At nanauli ang kanyang paningin at gusto niyang makilala ang mga pinili ng Diyos. Ngunit sa kalupunan nila Pedro, nila Felipe, nila Santiago, sila'y takot na makita ang Pablo na mamamatay tao. And because God is orchestrating everything, He works on our behalf. He works behind the scene. Naglagay po ng compassion at naglagay po ng tapang, pangunawa, at hamon at dedikasyon ng Diyos sa lalaking ang pangalan ay si Barnabas. At si Barnabas po ang naging tagapamagitan. Kaya nga po, pag minsan uutang ka, o ikaw ay merong purchases na hindi naman ikaw capable, kailangan mo ng endorser. Kailangan mo ng tinatawag na co-maker, guarantor, na kapag hindi nakabayad, itong ginarantor mo, ikaw ang hahabulin ko. Kaya si Barnabas, he stood up in faith na naggarantor. Mabait na yan. Si Pablo, binago na yan ng Diyos. And all the disciples are so scared, they could not believe that a killer will be a born-again believer. Pero si Barnabas, ginarantiya niya
He was a new creation. Old things have passed away. Kaya nga, yung hari na pinaglilingkuran ni Nehemiah, ginarantihan, magandang misyon at layunin nito. Kaya lahat ng kanyang dinadaan ng kaharian, nakita ang pirma at selyo ng hari. Ano bang kailangan mo? Kailangan pa ng kahoy? Ito, dalhin mo na. Kailangan mo ng bricks? Kailangan mo ng mga hollow blocks? O ito, kailangan mo yan. Kailangan mo ng pera? Ito. At nung siya'y dumating sa kanyang bayan, tuwang-tuwa ang kanyang mga kababayan dahil muling maitatayo ang bakod ng Israel. At dahil merong mangunguna na sinasamahan ng Diyos, kaya nga ang pamunuan at pamahalaan na walang Diyos magulo. At ang pamahalaan na hindi kinakilala si Jesus ay Panginoon ay magulo. Hindi po pwede ang lahok-lahok na relihiyon. Hindi po pwede ang ecumenism. Kailangan si Jesus ang makilala ng Pilipinas. Hindi po pwedeng magkaisa ang isang paniniwala na Sabado ang dapat na gawain, Linggo ang gawain, ito ay ganito, tao lang si Jesus, hindi pwedeng kumain ng baboy. Hindi po pwede ang ganoon. Kailangang umakma at tayo ay magkaisa bilang katawan ng ating Panginoong Hesus na ang katotohanan, ang Biblia, ang saligan ng Diyos at ito ang dapat bulay-bulayin ng bawat tao. At ganun ang nangyari kay Ruth. Ang sabi niya kay Naomi, pinapauwi na siya. Wala na akong maitutulong sa iyo. Wala ka nang pwedeng maging asawa sa aking pamilya. Merong isa, bata pa, pero palagay ko hindi mo na siya maiintay. Umuwi ka na. Go home and find your life in other ways. At ang sabi ni Ruth, aking biyanan, saan ka man pumunta, duroon ako. Sino man ang iyong Diyos, yun din ang aking magiging Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ang pagiging tapat, hanggang wakas, sila ang ililigtas ng ating Panginoon. Sabi ni Santiago sa James chapter 1 verse 4, if you remain steadfast in your faithfulness, God will show up that you will have the word lacking in nothing. Hindi ka kukulangin, hindi ka kakapusin. Pag ikaw ay mananatili sa pundasyon ng pananalig, walang nagutom na anak ng Diyos at walang nanglilimos. Sabi ng aklat ng awit, ang mga batang leon magugutom, ngunit ang mga nagtitiwala sa Diyos ay pagpapalain ng ating Panginoon. Sabi din ni Haring David, sino sa silong ng langit ang aking magiging katuwang at katulong? Sa pagputi ng aking buhok, sino ang aking magiging tagapagtanggol at tagapagtaguyod? Ang aking Panginoong Diyos, ang aking kalakasan, at siya ang bahagi ng aking buhay na magiging kong kasama magpasawalang hanggan. Hindi maiksi ang kamay ng Diyos. Hindi siya bingi. At ang iyong luha, inilalagay niya ito sa isang sisidlan, sa isang butilya. At ang pangako ng aklat ng Revelation, He will wipe away the tears in your eyes. No more pain, no more weariness. Behold, the Lion of the tribe of Judah, and you are a conqueror, because through the word of the testimony, through the blood of the Lamb, we are able, we are blessed, we are favored, we are equipped, we are enabled, we are sustained, and we are uplifted because He is the lifter of our heads. Kaya nga mga kapatid, stay tuned for the forecast. The rain of blessing is on your way. Abundance is real. Overflow is for every believer. Do not doubt. Because the heaven is open, the windows of heaven is open. And the blessing for the righteous will chase you down. Hahabulin ka ng pagpapala, hahabulin ka ng biyaya, hindi ka malilimutan ng Diyos. At sa panahon ng salot,
ipag-aadya ka ng ating Panginoon. In the days of famine, you will laugh. Hallelujah. In the days of travail, you will prevail. In the days of persecution, God will execute His power and He will send His angels charge over you. Hallelujah. He will send His angels because you are a child of God. You are His ambassador. You are His chosen. You are a royal nation. You are peculiar. You are a nemesis of darkness and the principalities of this world. Ikaw ang arch enemies. Ikaw po ang matinding kalaban ng diablong si Satanas. Bakit? Kasi wala siyang kapangyarihan para sa iyo eh. Ang kapangyarihan lamang na pwede niyang gamitin, yung kapangyarihan mo na pag nagtampo ka, naghinanakit ka, nagkaroon ka ng sama ng loob, nagtampo ka sa Diyos, nagalit ka sa Diyos, wag! Hindi po pwede yung ganyan. And Ruth met his darling and his knight in shining armor, his provider and his redeemer. Kaya nga po ang tawag po kay Boaz, kinsman, redeemer. Tagapag-alis ng pangit doon sa taong nakasadlak sa kabulukan at kasumpahan. Ano po ginawa ni Ruth? Namumulot lang po ng mga apaw na bigas at mga kung ano-anong mga inaani. Sinidlan ng Diyos si Boaz. At dahil kay Boaz, nagkaroon ng Jesse. At dahil merong Jesse, nagkaroon ng David. At dahil nagkaroon ng David, nagkaroon ng Solomon. Look at the lineage. At dahil nagkaroon ng Solomon, nagkaroon ng Hezekiah, nagkaroon ng Josiah. Nagimang masama ang ilang hari sa kanilang lipi, pero sa kanilang lahi, sumibol ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang pangako ng Diyos mula sa lipi ni David, ang susupil at tutungtong sa ulunan ng ulupong na ahas na si Satanas. At si Jesus ay nagwagi. Wow, I can feel the anointing. Malapit na po ako magtapos. 3 bagay, pangako, pagsunod, at pagtustos. Abraham had the promise. And then he obeyed the promise. And then he received that the stars in heaven will be your reward from everlasting to everlasting. Kaya nga sabi ng Diyos kay Abraham, I will make you fathers of many nations. Look at the stars in the field. Look at the stars in the skies. Tingnan mo ang mga buhangin. Ganyan karami ang pagpapala na aking gagawin sa iyo. Tingnan po ninyo ang karagatan. Hindi po sila lalagpas sapagkat nilagyan ng Diyos ng boundary o Pacific Ocean o Atlantic Ocean. Hanggang dyan ka lang. Hindi ka po pwedeng lumagpas doon sa iyong kalagayan at katayuan. Kaya nga mga kapatid at minamahal, my time is up. Sa iyong pagbangon, iaahon ka ng ating Panginoon. At sa iyong pagbangon, yan ang panahon, ang sabi ng Diyos, aangat ang buhay mo. Ang sabi ng Diyos, sasagana ang buhay mo. Sabihin mo, akin yan, pastor, akin yan, pastor. Ang sabi ng Diyos, raragasa ang pagpapala. At ang pagragasa ay isang puwersa na kahit pigilin mo, lalabas at lalabas ang pagpapala. Kaya kahit ayaw pang ibigay sa iyo yung ipamamana sa iyo, tataas ang presyo ng kanilang mga paninda, yung kanilang mga itinitinda na dapat mong manahin, magmamahal at ibibigay sa iyo ng Diyos yung karampatang dapat na mana na 30 taon na hindi na ibigay sa iyo, hindi mauubos sa susunod na 30 taon. God will preserve His people so that you can continually serve at His footstool, so that you can serve and declare, God is my God and He is a faithful God. And you will boast in the name of the Lord. Ang lingkod at mga anak ng Diyos, hindi patpatin at hindi payat. Ang mga lingkod ng Diyos, malakas, masiglat, malusog, sapagkat nasa iyong spirito ng katapangan
at hindi espiritu ng katakutan. Marami pong salamat. O Diyos aming Ama, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Dalangin ko po na marami ang tumanggap ng mensahe. Kumilos ka ng makapangyarihan sa kanilang mga buhay. At sila ay maging espesyal sa iyong harapan. Ng panibagong buhay ay mangyari sa oras na ito. Pagpalain mo po hindi mariripat, walang ubos na pagtustos buhat sa iyo. At ikaw ay laging maparangalan at madakila. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ko gustong matapos ang programang ito na hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon upang tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Sundan po ninyo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, ako'y makasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Salamat naman sa iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung sumunod ka sa panalangin ito, i-text niyo po ako, i-email, o pumunta kayo sa simbahan na malapit sa inyong lugar na itinuturo na si Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang Biblia ang saligan ng katotohanan. Maghanap po kayo ng simbahan. At kung malapit po kayo sa aming lugar, you can visit our website sa www.bndbinyan.org o sa atin pong another website sa ministry po ng aking Ama sa www.greggorante.com. Sa Manila, sa Alabang, sa South, sa Binyan at mga ilang karatig probinsya ay may mga simbahan po tayo. But it's not necessary, hindi po mahalaga na dito lamang po kayo dumalo. Ang mahalaga ay makadalo kayo sa pinakamalapit na simbahan sa darating na linggo. God bless you. Ako po si Pastor Brother Kenneth Andrew Durante. Pagpalain po kayo. Magandang araw. Ang biyaya ng Diyos ay sumainyong lahat.